po. Kaya ba natin ito sa suka? Ang init ng bato. Pero yung pinagbabara natin yan, magagamit pa rin natin yan. Nakulo-kulo na. Kuluan na agad oh. Peng 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 peng. So marami pong gulay sa tabing ilog. Ay tulad po nito, gulay na agad to. Kulitis. Kaso mayroon siya bagin. Ayan, kulitis. Nasa ilog lang yung kulitis. Ayan, Kasi no? kung wala kang panampalataya, impyerno pa rin bagsak. Wala kang magdadala doon. Eh sa tingin mo bro, sa atin, saan ba tayo pupunta? Aba, sa Sa dami mong langit. kalukuhan. Sa langit. Kasi ang ano naman talaga, faith talaga. Parang Kung nandun yung pit natin, yung kalukuhan mo marami din Ano ba? yun, kasi ang isang tao kasi lumalakad ka rin sa mundo, walang perfect. So nagiging perfect ka Ayun. pag yung... Wala nang perfecto, di ba? Kaya nga, wala perfect. Kaya nga pag yung bago lumubog ang araw, o kaya pagkalubog, kailangan mo manalangin para yung kasalanan mo mahuhugasan. Yun. So, pero kahit ano ka, nanalangin, pero wala kang ano, pananampalataya kay Jesus Christ, na ano pa rin, Ano yun? pa rin ang punta mo. At yan, yung pang sabi, tanong kayo na about yung mga religion. Ang religion po ay hindi makapagligtas sa tao. Yun yung gusto kong ano. Kasi ang religion po ay gawa ng tao para abutin ang Diyos. Pero yung makapagligtas sa atin yung relasyon sa Diyos. Yung relasyon kasi ginawa ng Diyos na abutin tayo. Magkaiba po yun, di ba? Ang religion, pag sa Latin word yung religion, religare, yung re, muli, yung ligare, pag sa English, magtatali. To tie again. Pero sino yung magtataling muli? Si Jesus Christ po yung magtatali. Kaya bumaba po siya dito sa lupa para sa ating mga kasalanan. Kasi nasira yung kasalanan nasira po yung relasyon ng Diyos sa tao. At yung magtatali para mabalik yung relasyon ng Diyos sa tao, kailangan ng isang walang kasalanan. Kasi ang nagbigay sa atin ng paghihiwalay sa Diyos, yung kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya bumaba si Jesus Christ sa lupa para alisin po yung kasalanan. At paano tayo maliligtas? Kailangan natin tanggapin si Jesus Christ na siya, namatay sa krus ng Kalbaryo. At binayaran niya ng kanyang dugo yung ating kasalanan. At pag yun ay tinanggap natin, di ba ang kasalanan kasi parang itim yan sa sa paningin ng Diyos. Sa langit kasi puro puti lang yan eh. So kailangan para mapunta tayo sa langit, kailangan walang itim. So yun yung ginawa ni Jesus Christ sa sa krus ng Kalbaryo. Winas out niya yung itim yung kasalanan na gawa ni Satanas na sa tao. Kaya pag yung tinanggap natin si Jesus Christ, yung ating kasalanan mawala, mapalitan niya ng buhay na walang hanggan, magiging puting-puti. Tapos ang tanong naman, paano tayo sasabihin, ay nagkakasala pa rin ako. Nanampalataya lang ako kay Jesus Christ pero nagkakasala ako. Kaya may panalangin po tayo. Yung panalangin ay kumbaga day to day siya yung nagbibigay sa atin ng na maalala natin yung ginawa Jesus Christ. So kumbaga yung kasalanan lumiliwanag. Kaya pag namatay tayo na may pananampalataya, so pagharap natin sa Diyos, kahit tayo nagkakasala dito sa lupa, ang makikita sa atin si Jesus Christ na puting-puti. Kaya pag nasa puso natin si Jesus Christ, so pagharap natin sa Diyos Ama, parang nakikita si Jesus Christ. Kaya sabi nga ni Jesus Christ, di ba? Ako ang daan, katotohanan at buhay. Rinig ba yun? Ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya yung namamagitan sa atin. Kaya pag ako namatay, si Ethan namatay, haharap na tayo sa Diyos Ama, puting-puti yun. So sasabihin ng iba, ay nagkakasala yan si Bruce, si Ethan, yan, pilyo. Pero ang makikita pala ng Diyos Ama, si Jesus Christ na puting-puti. Siya yung haharap sa Diyos Ama, na sa puso natin. Kaya pasok ka anak, kasama ka namin. Yun po yung malaking pananampalataya natin, kahit medyo pilyo tayo. Mahalaga yung panalangin, tapos yung pananampalataya si Jesus Christ ay nasa puso natin. Yun po, para po huwag mag-away-away kahit anong religion po yan. Hindi po makapagligtas po yung religion kasi gawa ng tao. Ang makapagligtas, yung relasyon sa Diyos. Woo! Ayan o. Chayo! Gulugan. Gulugan no. Ang ganda ng kanyang klase oh. Talagang pati yung kutis niya. Ay silang. Kaliskis niya pala. Kababa na po kami sa tulay at sana walang nagpipishing. Kasama natin sila kay Ethan uli. Si uli. Ito may upuan dito. Ano yun nasa ilalim? Yan eh. Mga tinagol yung fishing. Ayan.
Fishing. Yan na lang po kami. Fishing na lang po. Fishy. Ito dito. Doon banda na. Dito ka. Malalim dito. Malalim dyan eh. May parting malalim. Dyan. Oops. Dito ka natin. Malalim dito. Malalim no. Doon na yan ako nag-agis. Yung paghakbang ko ng isang pako hanggang baywang na. Buti nga. May tendency kasing mouth balance yung ano eh. Yung buto mo dyan. Maliwanag. Ano yun? Papangan ko. Kala ko nagalaw. Dito pala. Ano po, bilis po lumaki. Yung mga damo dito, dati yung pinuntahan namin to, hindi po sila kaganon kalaki. Tinanong ko lang, sabi mo yung baka madali yung ano ko eh. Yung hita ko. Oh, grabe no. Bilis lumaki ng ano dito. Kaya dito po, tingnan namin kasi dati maraming isda rito. Isang linggo lang nakalipas. Maambun ba? Away ko lang yata. O ano lang. Pero parang napatak nga. O sa lambat yan, yung pag ano mo. Hindi ko pa ano eh. May dalawang nagki-fishing din dun oh, mga Indonesian. Yung fishing na parang pat-pat lang. No? Yung isa palis na. Hindi nahuli na yata. Kanina pa siguro sila. Baka sumabit yung lambat niya, ay yung fishing niya. Wala na siyang pang-reserva eh. Yung panahon po rito, mainit tapos maulap. Tapos bigla na lang lalabas yung araw. Walang hangin. Kaya po nakakapagod. Parang nasa lata siguro. Kasi parang gusto niya umulan, hindi niya kayang umulan. Pinipigilan mo kasi. Sabi mo, pipising pa tayo eh. Kaya yung muna umulan eh. Naulan na lang daw pag nasa bahay na. Kita mo, ayun o, lalaki. Yun nga, doon oh. Kaso lang lapat na yan bro. Ayan oh. Kasi, Chayo! Kahit ano yun oh. Bilog na bilog po. O yun nga oh, laki doon oh. Ano? Oo. O yun, gumagalaw dyan sa tabi mo. Huli kaya to? May huli yan, marami dyan. Pulahan. Pulahan eh. Yun yung mga isda. Mga pulahan na nandito talaga. Ay, grabe talaga. Paldo talaga. Paldo na naman oh. Kami napapahiya rito sa lugar na to. Wala tayong kaagaw dito eh. Tingnan natin itong lugar. Kasi pag may kaagaw tayo dito, wala tayong maanuan. Wala tayong makukuha ng isda dyan kasi mauuna sila. Okay lang sila mag-fishing dyan. Oo. Kaso mas maganda talaga mauna rito. Kasi dyan, di pa sila dala. Pag napuntahan lang talaga, makita lang yung dinadaanan namin dito ay talagang kami naman po ang mawalan ng spot. Dahil sa pinapuntahan po namin ibang spot ay nandun na sila. Ngayon ay saan ba yung maliwanag dito? Kung makikita yung maliwanag eh. Parang pareho din eh. Yung ba? Ganyan, ganyan ako. Ito po yung huli oh. Grabe. Lumalagitik yung lambat na sobrang bigat. Bilog no, lalaki no. Kailangan itak-tak. Tak-tak mo. Itak-tak. Itak-tak mo. Na, ano mo yung ano dun, gandang ano dati yun no. So dati mo gano'n. Puso no. Kanta. Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Sayo nga bro. Tak-tak bo. Tak-tak mo. Grabing tilapia yan. Laki. Lapad. Malapad. Bilugan. Bilugan no. Ang ganda ng kanyang klase oh. Talagang pati yung kutis niya. Ay yung silang. kaliskis niya pala. Tapos yung dito parang isang magkakasukat na yung kanyang laki. May na. Malayo yung timba. Dito sana mas madamo dyan. Marami na yan mamaya ng ano yan. Marami. Buhangin yan. Parang putik siya. Para maputikan. Lalong gagalaw yan kasi mainit yung buhangin. Parang hindi pa to yung buhang yung putik niya. Ano? Suot na. Kailangan suot na. makahagis pa ulit tayo habang hindi pa nasikat yung araw na sobrang sikat. Kaya pa yan. Basta ikaw pa. Pinaghandaan mo yung araw. Dahil kahit pinaghandaan mo yung araw, minsan talaga yung sobrang init talaga, parang nakakapanghina no. Hindi mo Kapag ano, malayo yung tinatawid. Kasi minsan, pag maganda, pero kailangan talaga maganda yung tulog mo. Kasi pag yung wala kang tulog, tapos gumising mo aga, parang ano siya, madaling mapagod. Kaya maganda talaga yung nakapahinga talaga. Kailangan talaga ng pahinga. Pero pag galing kang overtime minsan, grabe. Wala, parang maghahagis ka. Pagod na agad. Pagod na agad no. Ayan no. Chayo! Ganda ng hagis nito para ka naglalaro lang Kaso ano, Pabilog-bilog. Yung kanta yon. Kanta ka nga bro, yung kanta mo? Wala
Limutan ko ngayon. Hindi, galingan mo. Sige na. Ang daming nagugun, tawang-tawa nga sa kanta mo eh. Yung mga hinagpis. Ayan, dami. Ang damdaming yung kahit nasasaktan. Ayan, nagiging makata ka na bro. Makata, ikanta, kako. Ayan na. So ngayon yun yung sisid mo sa akin, mga drama-drama sa radyo. Oo, yun natatawa talaga ako. Kahit Bisaya no. Cebuano ba yun? Bisaya. Bisaya, kahit di natin intindi yung Bisaya, pero magaling sila magpatawa. Oo. Mga drama-drama. Ay, grabe Ang lalaki. Oh, yan yung mga pulahan. Ang ganda ng kulay. Kumikintab-kintab siya eh. Nagre-reflect sa init. Yung ano niya. Kunin ko to pang daing. Yan, maganda yan. Sige na yung kwentong radyo ng mga ganito, mga alas 12 na ng tanghali, di ba? Uupo ka niyan, tapos makikinig ka ng kwento. Ang ganda yung mga ano dati. Limot ko na yung ngayon. Kalimot mo na. Ikanta ka na lang. Ikaw na lang, katama ako habang nagtatanggal dali. Wala akong maisip eh. Kasi ang mga kanta ko lang, mga ano lang, yung mga sinaunang panahon pa. Kahit sila unang panahon. Ano ba yan? Banatan mo. Mga ano, Rico Blanco, Freddy Aguilar. Ayun, Freddy Di ba Aguilar. ba si Freddy Aguilar ngayon? Patay na eh. Patay na. Oo. Ganun pala sa mga Muslim. Talagang wala. Buo-buo talaga nilang wala talagang tinatanggalan lahat. Yung babalutin ka na lang. Tapos itatabon ka na ganun. Yung pag namatay isang tao na maraming ipon siya, wala, hindi niya madadala sa hukay. Yun po yung realidad. Kaya po enjoy life talaga. Maganda talaga yung habang maaga pa naipamalas natin kung sino tayo na sa mabuting gawain. Kaya nga walang forever eh. Yung focus natin sa mga material na bagay, wala pala talaga. O yung dahil pinag-iipunan no, gusto mo magpaka ng ganito, ganyan, pero bandang huli ay Wala kang madadala. iiwan mo rin, lilisanin mo rin tong mundo na kinakatayuan natin eh. Kaya ang realidad ng buhay ay Kailangang ipunin yung pala walang dito, hangganan. Ay may hangganan pala. Wala. Grabe po yung ano no. Dati parang yung cycle po ng buhay natin ay trabaho, tulog, trabaho. Tapos bandang huli, mag-edad na tayo ng mga 40, 50. Doon na yung nalalapit ng ano natin. Yung parang parang yung ano short. Takot mo yung mga natin na. Hindi yung parang ang short na ng buhay. Oo, parang ganoon na eh. Ang short na ng buhay yung parang hindi na mahaba. Pag kasi ilan ba yung middle age? 40. Kasi sa Pilipinas daw nasa 40 daw eh. 40-50. Dati yung mga sinauna daw silang mga 50-60. Pero karamihan na ngayon 60-70. mga ano na ang Kahit sa Bible yun, 60-70. Yung talagang buhay. Yung sobra ng 70. Blessing na lang yun. Pero yun talaga ang itinakda sa tao. yung mga sinauna, sinanay ko nga mabot na siya ng 77 ngayon. Ang lakas pa. Sulitin natin habang nabubuhay po tayo dito sa lupa at darating yung panahon ay makikita-kita po tayo sa ano. Kailangan talagang pag-ipunan ngayon yung kayamanang hindi nasisira. Yun yung sinabi ko. Yun yung pagmamahal. Mga bagay nasisira. Ano ba yung kailangan nating ipunin? Yung bagay na hindi nasisira. Yung Yung mga binhi. Kung binhi yung salita ng Diyos na tatanim mo sa tao. Ang bibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. yung mga commandment niya. Hindi. Iba pa yun? Kasi iba sa grace eh. Yung kasing sinasabi ni Jesus kasi na seed. Yun yung yung bread of life si Jesus Christ na parang magkakaroon ng faith sa tao para magsisi. At yun yung madadala sa langit, yung buhay na walang hanggan. Ayan Kasi no. kung wala kang pananampalataya, impyerno pa rin bagsak. Wala kang madadala doon. Eh sa tingin mo bro, sa atin, saan ba tayo pupunta? Aba, Sa dami mo kaluko. sa langit. Kasi ang naman talaga, faith talaga. O nandun yung pit natin, yung kalokohan mo marami din ba? Yun, kasi ang isang tao kasi lumalakad ka rin sa mundo, walang perfect. So nagiging perfect ka, pag yung... Wala nang perfecto, di ba? Kaya nga, wala perfect. Kaya nga pag yung bago lumubog ang araw, o kaya pagkalubog, kailangan mo manalangin para yung kasalanan mo mahuhugasan. Yun. Kaya importante yung forgiveness, tapos yung panalangin. Ay, papatawad. Pero kahit ka, nananalangin, pero wala kang pananampalataya kay Jesus Christ, na pa rin. Ano yun? Pa rin ang punta mo. Di ba siyempre nananalangin na yan, eh, may, ibig sabihin nyo may pananampalataya na yun. Kaya consider na yan. Ang pananampalataya kasi, may pananampalataya. Pero ang pananampalataya magbibigay ng buhay, walang hanggan yung walang hanggan yung nabuhay namatay si Jesus Christ sa buhay sa araw. Yun lang kabayaran ng kasalanan.
Oh, yun. Yan yung parang ano no, kagaya din sa ating Panginoon no, 'di ba? Siya yung ano, siya yung mga kasalanan natin, siya yung ang tawag dito, yung naging lahat ng lahat ng mga nangyari sa ating mga ginagawang hindi maganda. Oh. Yan, laki ng sakripisyo no, buong mundo. wala Talagang talaga yung- kada Kung wala yung pagbububo ng dugo, walang kabayaran ng kasalanan. Yun yung papananampalatayanan. Kasi may pananampalatayang yung patay, sasabi, yung parang nanampalataya ka lang na may Diyos. Pero yung si Jesus Christ ay hindi mo na pinampalatayahan na na namatay siya, tapos nabuhay ka atong araw para sa kabayaran ng kasalanan. So pa rin yung patay na pananampalataya. Napalayo na po tayo. Pero yun po yung realidad na kailangan talagang madalas sa habang nabubuhay. Yun yung sinabi ni Jesus Christ. Huwag kayo mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa na tinatanga o nasisigira. Kundi hanapin nyo yung kalooban ng Diyos. sa ngayon naman, parang kumbaga ang ginagawa natin, nag-i-impok tayo So, dahil din sa mga susunod na henerasyon, kumbaga sa apu-apuhan, sa mga magiging pamilya mo na yung mga anak nila, at parang magiging pamana nila. so kaya nga may sabi, whatever you do it for the glory of God. Yung parang gagawin mo lahat para sa kapupuri ng Diyos. Kahit yumaman ka, pero kung yumaman ka dahil sa hindi mo napapurihan ng Diyos, bali wala yun eh. Wala kasi Ganda nito. No? talagang yung panahon na yan, ay yung pangyayaring yun, yumaman ka pero darating yung panahon na sisingilin ka rin. Kaya maraming kahit ko marami akong kalokohan. Pero yung importante talaga, May pit ka. mayroong pananampalataya ka, kumbaga nakatatak. Yung pananampalataya kasi yan, assurance na salvation, save ka na. Ang kinakailangan mo lang gawin, lakaran mo yung yung ginagawa mo na humingi ng tawad lagi sa Panginoon. Paano naman pala yung yung tipong, 'di ba? Kumbaga nakagawa naman siya ng hindi maganda, tapos nananampalataya na naman siya, tapos gagawa naman siya. Parang yung routine niya is lang yan, paulit-ulit yung ginagawa niya. Ano ba yung masasabi mo doon? Meron kasing tinatawag na nagkasala sa namumuhay sa kasalanan. Yung nagkasala, parang alam mo nang may Diyos, pero parang hindi mo siya sinasadya at humihingi ka ng tawad. Pero yung namumuhay sa kasalanan, parang doon na siya, hindi na siya makaalis sa kasalanan yun. Parang kailangan na talaga niya repentance. Yung parang Yung mga repent. kailangan kailangan niya talaga na magbalik loob talaga, yung talagang gigibain muna ng Diyos yung kanyang buhay hanggang sa magsisi siya. Ayun, para bumalik yung niya, bumalik talaga pananampalataya niya. Tama naman, 'di ba? Yung mga ibang talagang nandun na yung mga sitwasyon na pangyayari, tapos biglang gumuho yung buhay nila, hinanap nila yung Panginoon na yun. Bumalik may sila. tinatawag kasi baby Christian, yung parang nanampalataya ka pero madali ka matukso. Hindi ka pa yung matured na matured na mananampalataya. Kumbaga madali Yung ka mga matukso. ba? Pwede pang i-open yan, yung mga nagiging ganun, mga misto, mga pastor, may mga ba Ay, yan? dami. Kahit pare. Open yan? Pang mas matindi. Pwede kong i-open yan. Pwede yun. Kasi may mga nangre-rape sabi daw pero di ko talaga totaling pero lahat naman parang binabase nila sa mga nangyari na mga ganun. May mga may mga nare-rape mga pare, pastor. May mga pare, di ba bawal ang mag-asawang pare sa Katoliko? Minsan daw may mga may asawa Minsan madre. Nandiyan nga yung mas marami sa mga matataas yung mga ganun. Pero nasa mga yung maka-experience ganyan, yung malalaking leader namin, minsan tinatangay yung pera. Kala mo hindi na magagawa. Temptation talaga. Kaya Yung mga iba may may yung iba, humingi ng tulong dun sa simbahan. Ba't may ibang parang kumbaga bakit pinipursa yung mga ibang magbigay? Kaya kahit yung mga malalaki na ang pananampalataya nila, tapos mga simpleng talagang nagkakaano. Mas mabuti pa nga yung yung hindi ka masyadong masalita, yung relasyon talaga sa Panginoon. Pero pag yung mga pag yung nagdadamit lang ng balat kayo, pero maraming kalokohan. Kaya minsan may naaya ako magsimba Tapos yung pala, pagpunta mo doon, makikilala mo yung tunay na sa simbahan lang mabait. Kaya mas mabuti pa yung yung relasyon sa Panginoon. Nagsisimba ka, punta saan doon, tapos mas marami ka pang panalangin sa bahay.
sa bago matulog. Pero mas okay rin naman magsimba kahit paminsan-minsan Oo, lang. kasi kailangan talaga yung sipang simba kasi para makarinig eh. Kasi ikaw lang talaga, parang kang apoy na pag walang mga kasamahan, madali kang Ano yun? mamatay yung init ng pananampalataya mo. Kaya kailangan talaga yung samahan ng mga mananampalataya, yung mga pagpunta sa Catholic Church. Ano na ba yung kaborn again nyo rin ba yung yung tawag dito yung mga nakaputing mga Amerikano? Yung mga napupunta sa mga ibang Marami kasi sikta yung meron mga Iba-iba? Jehovah's Witnesses. Basta ang kasi ang Christian, yung parang Catholic din sa pananampalataya. Christian o born again magkaiba ba yan? Pentecost mga ganun? Basta parehas lang yan, basta Iba lang yung pangalan? kasi may tinatawag kasing mahirap kasing paliwanag, pero may tinatawag na major doctrine saka minor doctrine. Pag kasi yung minor doctrine, siya yung mga about sa damit lang yan, halimbawa kailangan mo lang magsuot ng damit na ganito, pag siya masisave pa rin siya. Pero yung pag nagkamali ka na sa major doctrine, yung about nga sa sinabi ko na pananampalataya na si Jesus Christ isang Diyos na naging tao siya, namatay tapos nabuhay sa ikatlong araw, na yung kasalanan natin na inako niya, yun yung major doctrine na kailangan paniwalaan. Pero pag naiba yun at sinabi lang na si Jesus Christ ay tao lang na hindi siya nabuhay, doon nagkakaiba. Hindi na masisibyo isang tao. Kasi, Parang naano ko sa isang yan. Parang naano ko dun sa isang, hindi ko nababanggitin yung pangalan ng isang yung religion na yan. Ayan na. yan, namatay po yung camera natin. At yan, yung pangsabi, tanong kayo na about yung mga religion. Ang religion po ay hindi makapagligtas sa tao. Yun yung gusto kong Kasi ang religion po ay gawa ng tao para abutin ang Diyos. Pero yung makapagligtas sa atin yung relasyon sa Diyos. Yung relasyon kasi ginawa ng Diyos na abutin tayo. Magkaiba po yun, di ba? Ang religion, pag sa Latin word yung religion, religare, yung muli, yung ligare pag sa English, magtatali. To tie again. Pero sino yung magtataling muli? Si Jesus Christ po yung magtatali. Kaya bumaba po siya dito sa lupa para sa ating mga kasalanan. Kasi nasira po yung relasyon ng Diyos sa tao. At yung magtatali para mabalik yung relasyon ng Diyos sa tao, kailangan ng isang walang kasalanan. Kasi ang nagbigay sa atin ng paghihiwalay sa Diyos, yung kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya bumaba si Jesus Christ sa lupa para alisin po yung kasalanan. At paano tayo maliligtas? Kailangan natin tanggapin si Jesus Christ na namatay sa krus ng Kalbaryo. At binayaran niya ng kanyang dugo yung ating kasalanan. At pag yun ay tinanggap natin, di ba ang kasalanan kasi parang itim yan sa paningin ng Diyos. Sa langit kasi puro puti lang yan eh. So kailangan para mapunta tayo sa langit, kailangan walang itim. So yun yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Winas out niya yung itim yung kasalanan na gawa ni Satanas na sa tao. Kaya pag yung tinanggap natin si Jesus Christ, yung ating kasalanan wala, mapalitan niya ng buhay na walang hanggan, magiging puting-puti. Tapos ang tanong naman, paano tayo sasabihin, ay nagkakasala pa rin ako. Nanampalataya lang ako kay Jesus Christ pero nagkakasala ako. Kaya may panalangin po tayo. Yung panalangin ay kumbaga day to day siya yung nagbibigay sa atin ng na maalala natin yung ginawa ni Jesus Christ. So kumbaga yung kasalanan lumiliwanag. Kaya pag namatay tayo na may pananampalataya, so pagharap natin sa Diyos, kahit tayo nagkakasala dito sa lupa, ang makikita sa atin si Jesus Christ na puting-puti. Kaya pag nasa puso natin si Jesus Christ, so pagharap natin sa Diyos Ama, parang nakikita si Jesus Christ. Kaya sabi nga ni Jesus Christ, di ba? Ako ang daan, katotohanan at buhay. Rinig ba yun? Ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya yung namamagitan sa atin. Kaya pag ako namatay, si Ethan namatay, haharap na tayo sa Diyos Ama, puting-puti yun. So sasabihin ng iba, ay nagkakasala yan si Bruce, si Ethan, yan, pilyo. Pero ang makikita pala ng Diyos Ama, si Jesus Christ na puting-puti. Siya yung haharap sa Diyos Ama na nasa puso natin. Kaya pasok ka anak, kasama ka namin. Yun po yung malaking pananampalataya natin kahit medyo pilyo tayo. Mahalaga yung panalangin, tapos yung pananampalataya si Jesus Christ ay nasa puso natin. Yun po, para po huwag mag-away-away kahit anong religion po yan. Hindi po makapagligtas po yung religion kasi gawa ng tao. Ang makapagligtas yung relasyon sa Diyos. Kahit nasa kwarto po kayo,
Kasi Basta yung may mga relasyon turo ng kayo. mga ibang ano, iba-iba rin eh. Kaya may mga, hindi natin maiwasan yung mga iba rin pagtatanggol yung sarili nila. Oh, pero yun ang ano, walang talo-talo doon sa relasyon sa Diyos. Kasi yung relasyon sa Diyos, ikaw at saka ang Diyos ang nakakaalam nun eh. Kumbaga nasa puso mo siya. Kaya papapasukin ka talaga. Kahit anong religion mo, kung wala kang relasyon, wala, useless. Yan, yun po. Sana po yung magdulot sa inyo ng konting kaalaman. At yan po yung pananampalataya ko. At yan yung nakasulat sa ating nilakaran sa salita ng Diyos. So, God bless po. At uwi na kami ni Ethan. At medyo parang nagsisir muna ako sa mga tilapia. Kaya sinishare muna, pati Yan. yung tilapia. Eh, Pero may pinakamahalaga ano na po yan. Yan yung sinasabi ni Jesus Christ na wag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa kasi nasisira lang yan. Pero yung inimpok natin ay yung pananampalataya sa puso natin na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, madadala natin sa langit. Yun lang madadala natin, yung buhay na walang hanggan. Yan, God bless po sa inyo. Tuloy na kami. Yun, matatapos na mag-fishing ni Ethan at nandito na kami sa paglutuan namin. At magluto po tayo. Yung isda namin ay ito muna lutuin namin, yung binabad. Pero bibilad ko po ito. Natikman na natin. Maganda yung araw. Bilad natin. Sa patuhan. Yung makinis na bato. Yun o, sa... Sabi walang aso. Makulimlim naman siya bro, ano yan? Mabibilad yan. Maliwanag kayo. Dahil po, niyabad natin to sa suka. Ang init ng bato. Sabi kasi nung iba, bawang, suka, paminta. Hindi ko na nilagyan ng asukal. Grabe yung mga saw-saw. Bango, naamoy mo? May suka na yan. Masuka. Puro suka lahat yan. So, kala ko tubig eh. Suka lahat. Pero yung pinagbabawaran natin yan, magagamit pa rin natin yan. Bibilad ko siya ng palay. Palay. Wala iba. Ano, wag kainin ng aso. Babantayan naman natin. Yun lang. Pag napansin ng langaw yan, delikado yan. Pero ang langaw naman ay takot yata sa suka. Walang katakutan yan. Basta alam nilang dadapuan nila Ito yan. yung isa, para sa langaw to. Ayan. Yan na, minsanan na. Pero malayo sa isa't isa. Grabe naman yun. Yan, tapos itong sabaw, atin po itong hindi mo natatago. Kala ko sa sabawan mo eh. Natin pang isagin. Ayan. Ayan. Bayaan po natin ng ilang oras. Balikan na natin mamaya. Kasi ganda ng araw. Ang ganda po ng ilog oh. Wow. At habang pong binibilad natin yon, kailangan natin ng gulay. Yung mga gulay kasi natin kulitis, nagbakihan na. Kahanap tayo dito ng kulitis na natin makuha. Panglawak man lang sa ating makakain. So marami pong gulay sa tabing ilog. Ay tulad po nito, gulay na agad to. Kulitis. Kaso mayroon siya bagin. Yan, kulitis. Nasa ilog lang yung kulitis. Kuha lang tayo ng kulitis. Sarap to sa bawang, gigisa. Ayan po, pag malaki na yung kulitis, hindi na mapakinabangan yan. Kaya bunutin ko na lang po ito. Tapos dahon na lang yung kukunin natin. Kasi kulitisan po ito. Kaso nga lang, ayan, pag yung lumaki na yung kulitis, ayan, naninilaw na siya. Dami sanang kulitis. Hindi natin inabutan. Pag ganyan pong nanilaw na, hindi na yan pwede. Makakunat na siya. Yan, pwede pa to. Baka tayo ng maliliit pa. Dilaw na. Ayan dun. Pag pala sobrang naarawan. Pag sobrang naarawan yung gulay, naninilaw. Ayan po. Ito, mga green pa dito. Ayan. Pwede pa to, mga to. Kasi hindi sila masyado nainitan. Kasi malaki masyado. Ayan, maliit. Kasi himayin ko na lang po doon yung dahon. Ayan. Ganun sa gubat kasi wala na yung mga kulitis na mga mura. Tapos dito nakakita tayo na nag-iisang kulitis. Ayan po. Gulay natin. So dagdag natin to. Maganda po ito, kulitis. Ganyan po itsura ng kulitis. Kinakain nila yung katawan. Kita sila natin yung mga tangkay. Tapos himay na lang doon. Dami. Dahon lang. Ayan. Tapos na. Dami na, pwede na to.
pa yung ibang nakuha mo. Ayun po yung nakuha natin. Anemic daw yung nakuha natin iba. Kasi nasikatan ng araw. Sarap dito tan. Grabing sarap yan. May mga daon-daon pa. Mga bulaklak. Sa ano, no? Yung flowers, may flower. Astoria. Ano, bulaklak na eh. Himayin po natin mamaya. Hindi namin luluto initan yung bulaklak. At ito himayin po natin. Try mo kaya, lutuin. Ano to yun tan? Nag-try ako nito. Magaspang na. Kunat. Hindi yung katulad sa Pinas na parang ulay, yung malambot. Kuha lang tayo ng panglahok natin sa sa isda na mamaya lulutuin. Ito kahit katawan na. Kuha. Dahon-dahon lang po muna. Hindi na tayo kulitis to eh. Kahoy na eh. Kahoy na eh. Bilis Okay. kasi lumaki, tumanda eh. Pero yung kulitis na namin itan, grabe talagang sarap ng kulitis na yun. Kahit bawang lang. Dalawang buwis lang tayo nakakuha doon. Hindi siya silubak. Isang linggo lang, laki na. Na ano siya, nalaki pag yung walang tao. Pero pag may tao, bagal lumaki. Ba't kaya? Nagpapagulay. Ayun o, anemic. Ano Kasama yun? pa to? Kasama pa to? Anemic? Hindi naman ano yan, kulitis. Hindi kulitis yan. Hindi yan. Hindi yan kulitis Parang daw. siyang saluyot ang style. Saluyot, pwede yan. Hindi, parang hindi saluyot. At may buha-buhangin. Kailangan pagluto kayong kulitis, hugasan nyo na mabuti kasi may buhangin. Kulitis ba yan? Baka mamaya hindi ba yung mga ano mo? Kulitis yan. Magtatay tayo. Kaya sa subo lang nila kay Ethan. Pampa-sexy. Kasi magtatay ka. May na po namin nila kay Ethan at hugasan ko sa ilog. Yung ilog po doon, pandaron. Wala ngayon nagpipishing at ano kanina, biglang umulan ng konti. Tapos biglang sumikat yung araw. Ibibilad po natin doon yung ating isda na daing. Napakarami nun. Tayo sa ilog, napakaganda ng ilog, grabe. Lagyan natin ng malinis na tubig. Wala nagpipishing yan. Kasi po mabuhangin ito. Grabe. Kailangan natin hugasan ng mabuti. Yung ilog po natin nagagaling doon sa talon. May talon dyan na maliit. Papuntang bundok din ng Taiwan. Kasi bundok-bundok din po ang Taiwan. Pang-apat na hugas. Last na hugas. Dala natin doon kay Ethan. Taba ulo ka dyan. Makalig-lig na. Yan, saing po tayo. Okay na kaya to? Ang dami. Konti na. Tingnan natin. Takip. Pa natin. Yan. Naluto na lang yun ang kanya mamaya. Yan po natin yung ating sinasaing. At tinaasan ko ng konti yung bato niya para tumaas siya kasi masusunog sa manipis lang siya. Nakulo-kulo na oh. Pero hindi natin bubuksan yan para hindi makasingaw yung pressure. Yan, tingnan natin yung binibilad natin after 2 hours yata o 1 and a half, ganyan. Kung tuyo na. Hindi man siya nilalangaw. Ayan, so tuyo-tuyo na oh. Binibilad natin, dinadaing. Ayan oh. Ay. Ayan, balibalik ta rin natin. So, lipat natin yung iba rito sa baba. Dito naman. Basa pa yung ilalim kaya yung bato-bato, mainit kasi yung bato. Lipat-lipat lang. Ayan. Ang ba, ang init ng bato rito sa isa. Ayan po yung mga daing natin. Kalat na. Balikan natin mamaya, hindi pa siya tuyo. Mamaya pang hapon siguro. Balikan na po natin yung yung ating binilad kasi biglang nagkakaulap-ulap pa yun baka pwede na ito. Ayan na siya oh. Wala naman langaw. Hindi masyadong nadaing pero lutuin na namin iitan. Pwede ka rin magdalatan nito sa bahay. Grabe oh. Grabe. Naing. Ilan lang muna, tatlo. Yung iba
Mayaan ko lang muna, ilan ba? Tig-tatlo muna tayo. Oh, okay. Tapos yung iba, dito lang muna natin. Ano yun, pang ulam namin. Dagdagan namin sa sunod. Init ba na ba ito? Tara, okay na ito. Nangawa natin yung sinaing natin at salang natin yung kawali sa mahiwagang lutuan. At ito yung ating lulutuin. Tapos may kulitis tayong ilalahok dito mamaya. Hindi naman siya na daing masyado. Hindi siya na yung parang toyong-toyo. Pero na, ano lang siya, na-dry lang siya. Mas masarap siguro ng mga 3 araw na. Lagyan natin mantika. Pwede na. Lagyan na natin. Ano ko ba maglagay? Pabaliktad? Kahit ano? Kahit ano dyan, basta maluluto yan. Yan eh. Sayang yung gasol. Ang gasol, talabutin. Yan, gasol na maliit. Yan, ang gasil laki po ng gasol namin. Nakaderek po dun. Grabe, natuyo din pala yung iba. Puluan na agad oh. Oh, nangangamoy na. Grabe, nagkukulay ano na ginto. Bawang na kami, masusunog na yung bawang. Yun oh, parang binibili rin sa ano, sa tindahan ng daon. Lalo siguro kung 4 na araw itong nakabilat. Parang ano lang natin eh. Parang naligo lang siya ng konti. Tapos natuyo. Kasi niluto na. Ito na po ito. Hanguin ko na po yung ating ano, daing. Kasi naluto na din naman sa suka yan. Sinikilaw nga yan eh. Sa press. Ayan. Luto ko nung nakaraan. Hindi siya crispy na ganito. Ito crispy na. Grabe. Saan ka pa? Tilapia ka na. Tapos tigisa po tayo dito ng kulitis. Yan. Nagpainit po tayo ng mantika. Binawasan lang pala natin mantika at lagyan natin itong bawang na pinagbabaran ng tilapia. Sayang din po kasi yan. Grabe amoy suka. Alisan natin. Alisitan eh. Kasi di dyan yung hangin, dito na pupunta, baka maano na yung GoPro. Amoy asim no. Lalagyan lang natin ang konti. Sino kayo naka-invento ng bawang no? Noong unang panahon. Hindi naman yung bin. Tumubo lang siguro ito, tapos may nag-try no? Bango. Sa Korean, parang ano, yung, sa Korea pala. Yung bawang nila parang sibuyas, tinatanim din eh. Parang gano'n natin yung nabili natin eh, sa Pixmart. Parang ganyan eh, yung style. Yung bawang na nabili mo sa Pixmart, pagandang klase, matagal masira. International yun? Hindi siya bawang ng Taiwan? Tuyo siya no? Hmm. Grabe pala yung kulitis natin. Ito yung kulitis. At gisahin na po natin. Magulang ang kulitis. Tiitan na yun, baka magtae. Buti nakita niya kanina ng dilaw. Magkaibahan sa kulay. Hindi pala siya kulitis. Kala ko anemic eh. Mukhang kulitis lang. Yan natin. Ayan na lahat. Ito sa tabing ilog. Kaya kung may time kami ngayon, maganda yung panahon. Ayan. Sakto mo. Tumatalon na yung mga daon. Pinapunong-puno po. Lotog para may pa palaka ako. ah. Yan po. So, lagyan natin ng asin pagka ano, hindi pa nababad. Peng 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 peng. Asin lang yan sa bawang. Gusto may lagyan ng bitchin, pwede rin. Pero konti lang. Ayan. Pagka rin lang natin. Maglalawin na tayo dyan bro, ang daming bitsin. Konti lang yan. Kunti na ba yun? May kabok yung iba. Halo-haloin po natin itong kulitis. At ginagawa po namin itong gandong bagay. Hindi lang dahil nalilibang kami. Hindi lang dahil libangan. Kasi kailangan din po para makatipid kami sa pangaraw-araw. Ayan, may tilapia. So, naglilibang ka na. Nakakatipid ka pa, di ba? Hindi wow, sabi ko. May nasisave ba naman? Meron din, syempre. Nasa tiyan, bilbil. May nasisave din tayo kahit paano. Kasi nga, siyempre, yung imbis na bibili natin gulay, ano natin, nakaipon na, di ba? O, mayroon na. Kung bibili natin tilapia, o, gastos naman, palabas. Bibili natin ng gulay, palabas yun. O, ito, siyempre, may save din yan, di ba? Grabe. Kanina ang kapal-kapaltan, no? Parang sahod din natin eh. Nakaraan kapal-kapal. Ngayon, ano, naghihingalo na.
Papatayin natin dito. Yung katayan. Okay na po yan. At hanguin na natin. So may sabaw na konti. Dito natin sa toppings niya. Oh. Ano ba ito? Side dish? Side dish. Side dish. Side dish. Yun o. So, pururot. Pag may nakasamang hindi kulitis. Pero kulitis po lahat yan. Don't worry. Mabiro lang talaga kami nila kayo. Iniingatan namin yung aming health. Marami pang nagmamahal sa amin. Ayan. Kita na yung marami pang nagmamahal. Ayan. Ano? Wow! Yan, kain po, kain! Yan, meron na tayo ditong kanin na umaapaw sa sarap. Umaapaw. Bukatan. At meron tayo ditong daing. Saka gulay na kulitis. Kain po tayo. Masarap na tanghalian ba ito, Tan? Tapunan na. Tapunan. Tan. Nasiitan. Normal yan. Hindi ako makangiti. Hindi ako eh. Pero yung bata na parang iyak na lang nung gutom na. Yung sa ibabaw na ito, yung bahaw, dinala ko sa bahay, galing bahay, yung ilalim kinain. Ano tawag siya sa inyo sa bahaw? Bahaw din. Bahaw din. Kasi pag inilagay sa ibabaw, sinasapaw. Sabi naman yan, lampan. Laban, ayan, gulay na kulitis, buha tayo. Kulitis na ligaw. Tapos yung daing. Nakatan. Tayo. Mataas ako. Sakit sa puwet. Dito ako sa baba. Kasi nga ako yung ano eh. Ha? Dito ako sa baba. Yan, pray tayo bago kumain. Yan, Father God, maraming salamat Panginoon sa buong araw na ginawang pag-iingat sa amin sa fishing. Sa lahat namin ginawa, salamat sa pag-iingat. At salamat din sa pagkain ito na aming kakain at magsisilbing kalakasan. At salamat sa biyaya sa aming mga viewers at sa aming mahal sa buhay. This is our prayer in Jesus' name. Amen. This is it. Taste natin. Una subo po para sa inyo. Hindi na kutsara to eh. Hindi nyo kinakamay to. Ganito. Kamay to eh. Tama yan. Po. Langaw. Po. Una subo. Ayan, tipan po natin yung pindang. Ayan. Bintang. Sarap ba? Hop, naka-crispy na. Kulang pa sa bilad pero masarap na. Ang lasa. Lasang isda. Kasang tilapia. Medyo maalat siya. Pero nasakto lang naman. Tamang-tama to sa may sapsawan pala na ano. Suka, bawang. Ay, bawang. Ano, kasawa na ng sili. Suka. Pangkamay nga ito. Pangkamay. Lasang-lasa po yung suka. Hindi po dito yung ano, pwede yung mga bungi. Bakit po natin? Hindi na, matigas siya. Pero pag binabad lang siya sa suka tapos prito mo, hindi siya na crispy. Malambot lang karne niya. Yung sarap po. Sabi. Dadahin pa ako ng dadahin nito. Sarap ito pang bulahe. Bulahe mo. Pero yung pinupuntan mo, maraming ting ano doon, maraming ting mga kababayan. Maraming kabayan doon kasi mas gusto nilang puntahan yung safe, yung hindi walang tawirin ng mga ilog. No, kasi pagka baba mo ng motor, Oh. pantay na siya. Tapos biglang ilog na agad. Hindi katulad ng pinupuntahan natin fishing na may mga tatawiran. Ang dami kasi proseso sa atin eh. Siyempre, hanap pa natin ng parkingan yung motor natin kasi hindi basta-basta magpa-parking lang. Ipicturean yan na. Sa LTO. LTO violation po. Yung parking. Sarap. Kain pa tayo ng kain. Matinik nga lang no pag maliit lang. Pero masarap naman siya. Matigas yung matinik niya. Hindi tayo bibili. Kumusta pa kayo dyan? Ano pa yung ulam natin? Yung ulam po namin pala ay ano? Daing. Daing sa- with love. Daing with love with kulit. Makulitis. Kulitis. Galing pa. Ang kulitis pala ang tawag dyan sa amarang. Amarang. Tawag saan? Yung English ata ito ni amarang eh.
Spinach din pala. Spinach. Ano siya? Family na spinach. Local. Pero amarang Iba naman kasi ang ano yan. Spinach din yung ano yan. yung sa Saudi. Yung kangkong. Oo. Water spinach yun eh. Ito, Yung sa Saudi talaga spinach yun. yung maliliit na parang lips. Yung pag kinain mo na laki dito, di ba nasa palabas yun. Iba yung spinach din nila doon. Iba-iba po. Iba-iba po yung spinach sa ibang country. Ito po, parang ito lang sa Taiwan. Ang kamukha dito sa Pilipinas. Pero sa Middle East, iba po yung spinach nila. Nilalaw ko nila sa kapsa yun. Kakainin mo ng hilaw. Pwede na Yung sa mga munggo. Middle East pala, mahilig sila sa ano, no? Mahilig sila sa mga ganun, yung mga yung mga salad. Kaya ang lalaking mga tao nun. Roka salad, Caesar salad. Tapos ang gusto nila yung mga ano, tupa. Paldo sila sa tupa doon, ang dami. Kawawa yung camel nun. Basta may kasalan po yun. Ilan to pa ang pakain talaga. Yung camel na buwang niluluto nila. Kaya ang daming camel yun. Sa camel ba yun sa, ano, sa Africa? Yung pinanggagamit nilang pangigip ng tubig. Oh, lumalaki pala yung baka elefante. May elefante rin sila. Camel ba? Sa India pala yung elefante. Meron sila pinupuntahan doon, yung puno ng malaki. Doon nila ini-stock. Tapos pag tagtuyot, yun, doon na sila kumukuha. May mga lugar kasi wala talagang ilog. At takot po si Ethan kumain yata ng kulites. Baka Ano, makain, ano eh. makain niya yung ano, yung kulay dilaw. Kasi nanguha ako pa niya. May Loko-loko kulay kasi dilaw. ito eh. Iba naman yung kinukuha niya eh. Mamaya, magpupururot ka. Yung pala, hindi siya kulitis, kaya kulay dilaw. Kamukha. Kamukha lang. Pero yung, Ba't napansin ko yung isa? pag sinuri mo, Kamukha, talaga. kamukha, tapos pag sinuri mo yung daho, yung ano yung balat niya. Diba? Sabi ko, anemic tong nakuha mo ah. Anemic na kulay eh. Baka mag-anemic tayo pag kinain. Wala sarap. Kalipatan. Kailangan pala ito, piprituhin ng pritong-prito para makain yung tinik. Yung papalutongin, no? Yung kakagatin mo na lang, hindi mo natatanggalin eh. Ito, ang dahil mo nagtinikan eh. Ang dami, oh. Nahilig ako sa, ano eh, isda. Sarap talaga, grabe. Masarap no. Hindi na dahil yung ano ko dito. Hati pa tayo dito. Ano gusto mo? Dami kong pinagtinikan, no? Masarap po kasi talaga. Mahirap lang talagang gawin. Kasi bibiyakin mo pa siya eh. Pero pag talagang sanay ka na, mabilis nilang ito. Sa atin kasi, hindi natin kasi masyado. Pero love ka sa dagat, no? Hindi ka nagkipindang dati. Diba ang sa dagat, mahilig sila sa mga isda, marunong sila sa mga Inano lang namin, pagka huli, luto. Iba, talaga sa ano, paksiw. Sa amin kasi, lupa eh, bundok. Parang kumbaga, bundok sa nakapalibot sa amin. Tapos sa baba nun patad na. Doon, puro mga ganun lang. Taniman, mga palayan, mga mais, sibuyas. Pero sa amin walang mga ganun. Yung kalapit na bayan, mga ganun tinatanim nila mga Malayo sa sa dagat. Sa ang pinakamalapit na dagat sa amin dun sa ano, mga sa La Union na. Bulinaw, malayo sa inyo. Ang Bulinaw, aabot yan ng 4 na oras. Mas Parang malapit sa Manila. iyo yung La Union kaysa sa Bulinaw. Ang Bulinaw malapit lang. Ay, ang La Union kasi tabi-tabi lang ng Pangasinan yun. Andun yung mga, Tatlong ruta yun eh. Sa La Union at saka papuntang Baguio. Ang layo? Yung 100 Island na yun. doon ba yung Bulinaw? Saan din dalas? Hindi, ang 100 Island naman sa Pangasinan yun. Pero tagal lang, di pa ako nakapunta doon. Puro drawing lang. Nakapunta na ako doon eh. Pero mas maganda na daw ngayon. Talagang ginawang spot na. Tourist spot, pagpasok mo ba lang sa gate, may mga nag-guide sa'yo, tapos papaliwanag kung ano yan. May mga drawing na mga, basta mga pen. Tapos tuturo, may sa'yo, tour guide. Di mas malala na ngayon kasi ang bawat bawang probinsya ay pinapayos nila yan kasi isa rin sa nagbibigay kita rin sa kanila sa mga turista. Marami sa ating mga tourist spot, yung mga
historical na place, hindi ko pa naabot. Kasi yung iba may mga bayad na ngayon. Tulad ng isang vlogger nagpunta doon sa part ng ano, hindi sila pinapasok. Titingnan ko kung ilan yung subscriber mo. Oh? Tapos doon magbabase ng singil. Labi sa atin. Bawal. Kung pumunta ako dun sa Sagada, ang ganda doon. Alam mo yung sa kaya sa ano dito, yung taglamig sa atin, ganoon din kalamig doon. Ay mas malamig pa doon. Sagada, di ko lang alam kung ano, na-develop na kasi nung pumunta kami dati, hindi pa simentado yung ano, daanan. Ang ganda. Saan natin? Mga saan? Punta niyo pag makasal niyo. Ang ganda doon. Para kang nasa ano, nasa ibang bansa rin. Yan, magprito pa kaya tayo. Mag-fried pa tayo. Bitin eh. Pwede. Bitin pala yung anim. Kasi ano eh, saktong-sakto lang kasi yung size niya. Size niya. Hindi po yung sobra. At sa ano lang naman, unang tikim lang naman natin to. Pero hindi natin kasi akalain na maubos natin. Na masarap siya. Masarap po siya. At yan po. At may ano pa rito, kulitis. Papakin na lang siguro namin. At yan, salamat po sa inyong suporta. Yan po, at mag-ingat kayo palagi. Yan, salamat po sa inyong suporta. Ingat palagi. God bless.